tatlong surveys na ginawa, June, August, saka September. Yung survey na kinonduct ng September, prinesent sa amin ang activity yung monthly. Inaasahan ko sana na yung resulta ng survey, yung honor. Pero mukhang may iba-ibang interpretasyon ng survey. Para sa akin, walang confusion na. Nag-decide ako na si Vice Mayor Bordado i-post kasi siya naman talaga yung survey. Pero hindi ka nangyari yun. Pinalitaan ako ng Wednesday pa lang hapon, 5 minutes after the copies. Biglang mahirap yung kalagayan ng Liberal Party sa 3rd Congressional District. Kasi yung mga tao na pinagpahayag na magkakawatak-watak talaga. Pero sinabi ko kay Vice Mayor Bordado, sa akin kasi very important sa yung integrity ng process. Ako sinabi ko sa kanila na kahit siguro ikakatalo ng partido, handa ako sa isulat as ma-respeto yung proseso. Pero yung mga kasama namin sa Liberal Party dito sa 3rd District, hindi ko nila yung pakiramdam. Pakiramdam nila, ito yung pagkakatay sa alangan. Kung ilang beses yung sinabi na 200% hindi ako makakasal. Until now, alam kong ayoko pa din magkandidato. Kahit yung mga anak ko yung tinawagan ko, nabigla sila. Actually, nag-iyakan sila. Pero parang ibabalance mo kasi yung interest natin personal sa interest ng sama. In-explain ko sa mga anak ko na hindi ganun madali. Sabi ng mga anak ko, wag ako magbigay sa cash. Sabi ng mga anak ko, may choice pa nila. Pero sabi ko sa kanila, nasasabi nila yan kasi baka hindi nila nakikita na dugo at pawis yung binigay ng asawa ko para itaguyod yung grupo. For 19 years, ito yung mga tao sumusunod sa mga. For 19 years, ito yung mga tao na kasama ng parang nakita ko lang na parang too small a price to pay. Sasakripisyo yung sarili. Ako naisip ko na maraming babantay ko sa akin kasi ilang beses ko na sinabi hindi ako kakandidato. Pero kumandidato din ako. Sa tingin ko kasi actually hindi ako sigurado kung tama yung ginagawa ko. Dinaan ko lahat sa campaign. Sabi ko nga sa supporter namin, parang andayan nyo naman. Kung si President Boring at si President Pinoy nakapag-retreat pa para mag-isip, parang kayo binibigyan nila ako ng 2 oras. Nagdasal ko din sa maiksing panahon na igabay ako na tama yung aking magiging desisyon. Napakahirap para sa aming mag-anak. Hindi maintindihan ng mga anak ko bakit kailangan ko mag-ilato. Pero sabi ko sa kanila, siguro pag umuwi sila, makita nila yung mga tao na umaasa sa akin, ito tayo sana nga ito yung makakabuti. Ako aaminin ko sa inyo na until now, hindi ako naniniwala na yung pagpasok ko sa politika, yun lang yung paraan para itaguyod ko yung legacy ng asawa ko. Palagay ko kahit wala ko sa politika magagawa ko. Pero ito talaga, ginagawa ko parang in honor sa asawa ko kasi alam ko importante sa kanya alagaan yung grupong pinag-uwi. Parang hindi ako magkikibingian sa sinasabi nilang pagkakataon na sana para may mga positive changes na magawa. Personal, kontrang-kontra ako sa political justice marami.